Kapag ganito yung forma ng buhok, ano ba yung nababagay na gupit? Pwede ito sa mga fade haircut or taper, pero yung ibabaw niya ay ganyan na lang din. Kumbaga ay i-fringe scrap na lang natin, textured at puputulan na lang yung haba. Gamit tayo ng number 2 na clipper guard dito sa paikot. And then pagkatapos niyan, overcomb natin, tanggalin natin yung mga sobrang buhok. Ito naman yung procedure na hindi mo nalalagyan ng guhit or baseline. Pwede ng zero half or zero close. Ito na yung pinakang magiging basehan natin sa pagpipade ng kanyang gupit sa gilid. Siyempre dapat laging pa-slant lang yung talim. 0.5 na clipper guard pagkatapos natin gumamit ng walang clipper guard. Kapag may nakita tayong mga sumusobrang buhok, siyempre dapat i-overcome natin ito para tuluyang maging maayos, maging pa-islant ang pagkakabawas nito. Kapag medyo makapal, siyempre gamit tayo ng mas makapal na clipper guard. One guard. May mga konting lubog sa kanyang anit, kaya importante ang paggamit ng clipper guard. Balik tayo sa 0.5 sa medyo mababang bahagi para tuluyang mas maganda yung pagkaka-fade or yung transition nito. Hindi naman masyadong mahaba yung kanyang buhok, kaya ang gagawin natin, i-textured natin yung taas para mabawasan yung kapal at maiklian din yung bangs nito. Kapag tinitextured natin yung bangs, nababawasan yung kapal, nababawasan din ang haba nito. Carve natin ng konti dito and then bago ito ahitan. Sa mga ganitong klase ng forma ng buhok, pwede na rito yung hair volume powder. Medyo kumakapal siyang tingnan, nagiging mas freestyle ang forma ng buhok sa ibabaw nito. Ayun, okay na. Ganito yung magiging resulta ng kanyang gupit. Kapag may nakikita tayo mga maliliit na dark spot, pwedeng gamitan natin ng thinning scissor or gunting ito. Pwede rin naman na clipper para maging mas maayos ang kanyang gupit.